Sixers pressure na sa East at Joel Embiid may reaksyon sa mga naganap na trade. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry 9 mga kaibigan, mabibili lamang sa halagang 2,100. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffin.com for more high quality shoes. Ang Portland Trail Blazers ay na-trade ang guard na si Jrue Holiday patungo sa Boston Celtics para kay Robert Williams III, Malcolm Brogdon, isang 2024 first round pick mula sa Golden State Warriors at 2029 unprotected first round pick mula sa Boston Celtics. Ang team ay in-announce nga ito sa araw na ito. Si Holiday ay inisyal na na-idol ng Blazers mga kaibigan nitong maagang linggong ito bilang naging parte sa deal na maipadala itong si Damian Lillard patungo sa Milwaukee Bucks. Ngunit ang Portland mga kaibigan ay hindi nagpapakita ng kahit anumang intensyon na mapanatili itong si Holiday sa koponan dahil ang kanilang focus ay makabuo sa paligid mula sa mga batang guard na sina Scott Henderson, Anthony Simons at Shedon Sharpe. Ang Boston ay inireport na sila ay naging mataas dito kay Holiday bilang kabilang sa kanilang naging wishlist ng team mga kaibigan na gusto nilang ma-trade ayon kay Wojnarowski. Ito ang naging dahilan mga kaibigan kung bakit tinalo ng Boston Celtics ang lahat ng offers ng teams mula sa parehong conferences. Ang Philadelphia 76ers at ang Miami Heat ay ang ibang kupunan mga kaibigan na siyang inireport na nagkaroon ng interest dito sa 5-time All-Defensive Guard. Ngunit ang Boston ang lumitaw na naipanalo ang lahat. Bagaman itong si Holiday ay mayroon na lamang isang taong natitira sa kanyang deal, ang Boston Celtics ay inireport na sila ay interesado na mapanatili ito sa mahabang panahon ayon kay Wojnarowski. Si Holiday ay tiyak na magkakaroon agad ng impact sa Boston Celtics na siyang pinalitan ang pwesto nitong ni Marcus Smart dahil ang team mga kaibigan ay na-trade ito patungo sa Memphis Grizzlies noong off-season. Si Holiday ay magkakaroon ng tough defensive backcourt kasama itong si Derek White na siyang inani ang all-defensive honors noong huling season. Para naman sa Blazers, sila ay patuloy na nakakapag-ipon ng assets mga kaibigan matapos nga nilang ma-trade itong si Damian Lillard patungo sa Milwaukee dahil ang Portland sa ngayon ay nakuha itong si Brogdon, Williams, DeAndre Ayton, Toumani Camara, 3 first round pick at 2 pick swaps para sa deal dito kay Lillard. Ito ay kahanga-hangang pagbabago matapos nga nilang makita na hindi gaanong patok sa market ang ginawang offer ng Miami Heat mga kaibigan para sa halos off-season. Sa nakikita, tila ang Portland Trail Blazers ay hindi pa tapos mga kaibigan dahil inireport nitong ni Adrian Wojnarowski na habang ang Portland ay intensyong panatilihin itong si Williams, nagkaroon rin sila ng ibang interest dito kay Brogdon mga kaibigan na kung saan ang team ay hanap ngayon na ma-trade ito para makakuha pa ng iilang assets. Habang ang Blazers ay na-close na nga nila ang book sa era nitong ni Lillard nitong huling linggo, sila ay hindi nag-aksaya ng panahon mga kaibigan na makakuha at makapag-ipon ng assets para gamitin sa hinaharap. Ngunit ano nga ba ang epekto nito sa Philadelphia 76ers? Malaking pagbabago sa NBA's Eastern Conference race na kung saan kasama ang Milwaukee Bucks na siyang naidagdag itong si Damian Lillard at Boston Celtics na siyang masayang nakuha itong si Jrue Holiday. Ang Milwaukee Bucks ay naging betting favorite mga kaibigan na may panalo ang NBA title. Ngunit ngayon ay nasurpass muli sa panahong nagawa ng Boston ang deal dito kay Holiday. Kahit saan mang anggulo titignan, ang Milwaukee Bucks at ang Boston Celtics ay naging malinaw nga ngayon na naging paborito sa Eastern Conference. Ito ay nangangahulugan lamang na frustrating summer para sa Philadelphia 76ers fans na siyang naging palala ng palala nitong huling linggo. Sinimulan nga nila ang off-season kasama ang magulong James Harden na siyang nag-issue ng trade request. Sila ay nakaset na uupo sa media day habang hinahanapan pa rin ngayon ng solusyon itong si James Harden na siyang publikong sinabi sa Sixers General Manager na si Daryl Morey na isang sinungaling noong buwang August.
habang sila rin ngayon ay nawalan ng dalawang significant rotation pieces na sina Shake Milton at Georges Niang. Ang 76ers ay inireport na sila ay gumawa ng run dito kay Damian Lillard na siyang nagtungo ngayon sa conference rival. And then sila ay itinoon ang mga mata dito kay Jrue Holiday na siya namang nagtungo sa division rival. Ang lahat ng ito ay nangyari mga kaibigan sa gitna sa usap-usapan patungkol sa reigning MVP na si Joel Embiid sa potential na maghanap ito ng greener pastures kasama ang kuponan na tulad na lamang ng Miami Heat at New York Knicks na siyang nag-aabang mga kaibigan at ganap ng nakahanda kung sakaling itong si Joel Embiid ay sasabihin gusto na nga nitong makawala sa Philadelphia 76ers. Kaya ang Sixers organization ay hindi naging masaya mga kaibigan sa pangyayari sa panahong naganap at in-announce ang holiday trade. Sa katunayan, itong si Joel Embiid ay nagtungo sa Twitter at naipost ang sarcasm drip, punctuationless at 5 salita mga kaibigan at 5 sakdalang salita patungo sa Philadelphia's lackluster summer. Itong si Daryl Morey ay nasa ilalim ngayon sa pressure sa sitwasyon ngayon nitong ni James Harden. Ngayon, kasama itong si Lillard na maglalaro sa Milwaukee Bucks at Holiday na siyang tutungo sa Boston. Ang hindi masayang MVP na si Joel Embiid ay publikong ipinakita ang kanyang pagkadismaya na kung saan tumataas na nga ngayon ang kanyang naging frustration. Sa ngayon ang pag-asa, ayon sa mga multiple reports mga kaibigan, na itong si James Harden ay magpapakitang masaya at malusog. Maging willing ibigay ang mga bagay para sa another shot kasama ang 76ers. Na ayon pa nga sa isang report ng ESPN noong gitnang August mga kaibigan, itong si James Harden nga raw ay inaasahang magre-report sa training camp. Ang lahat ng ito ay magandang pakinggan, ngunit 2 beses nakita ng lahat kung paano nga ba nag-perform itong si James Harden sa panahong gusto nga nitong lumabas sa isang organisasyon. Ang kanyang huling laban kasama ang Houston Rockets patungo sa Brooklyn Nets, siya ay nakapaglaro lamang sa 5 out of 16 appearances. And then sa sumunod na season, sa panahong siya naman ay gustong umalis sa Brooklyn Nets, siya ay nakapagtapos mga kaibigan kasama ang 4 points at 6 na turnovers sa kanyang 2 out of 11 shooting laban sa Sacramento Kings at naging minus negative 21 mula sa kanyang naging huling laban bago pa man ito na i-dealt patungo sa Philadelphia. Whether kung ang Sixers nga ba ay magtatapos na ma-trade itong si James Harden or mapapanatili ito, ito ay magiging crucial kay Daryl Morey mga kaibigan at sa buong organisasyon para maitama ang mga bagay-bagay, dahil kung hindi, papanoorin lamang nilang ang Milwaukee Bucks at Boston Celtics ay ang maghahari sa Eastern Conference. Kasama ang lahat ng paniniwala na darating ang punto na itong si Joel Embiid ay magre-request ng trade at tuluyan ng iwanan ang Philadelphia 76ers. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.